Magluto. Tapos dumating pa sa point na parang nagpaalam ata ako kay Chris no, na parang gusto ko magstay sa Palawan. Kasi gusto ko magbukas ng karinderya. Dahil gusto ko Naiiyak. Ba't ako naiiyak? Gusto ko magluto ng marami. Ba't ako naiiyak? Kasi yung isang sagot lang ang dahil mo kwento. Ay, di pa tayo last. Nakakaisang minuto ka. Kaya nga, wala. Isang sip pa lang yung ginawa ko. Ba't ako naiiyak? Oo, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, punta ko pala. Gusto ko magkarinderya. Karinderya kasi gusto ko magluto. Kasi alam ko hindi naman perfect ako magluto. Kaya pang ano lang tayo, pang masa. Pang masa lang yung luto. Kasi ko, ay magbubukas ako na, gusto ko magluto sa Palawan. Hindi naman niya pinayagan. So dito lang ako ginawa ko. Dito ako luto ng luto. Yun. Ba't ako naiiyak? Paano mo kasi? Orerere. Yan. Ingat po, ingat. Yung bilang ubad sa kabibi. Wala si Katie. Orerere. Yan. Ingat po, ingat. Walang pillow, walang blanket. Good morning. Tayo. Dito ba sasakay si Katie? Okay. Ay, mo dito? Masusot ako, Chris. Ikaw na lang. Okay. Bye. Sige na lang. Kasi tsaka magpapalengke pa ako. Ay, okay. Sige, bye-bye. Just waking up, guys. Got home at 3. Daming remote dito. Ano bang pipindutin natin dito? Bakit lang yung purple? Laki tayo. Dapat blue. Ano bang pipindutin natin dito? Kahit yung Sony TV. Hindi kaya? Okay, hindi na. Ini, Xiaomi. Wala. Oh. Ba't? Ay! Ganito na nga na. Di ba gusto niya mood? Naging emosyonal si Katrina Halili sa kanyang video matapos balikan ang ilang masalimuot na yugto ng kanyang buhay, partikular ang naging relasyon nila ni Chris Lawrence. Habang nagkukwento, hindi nito napigilan ng maluha sa pag-alala sa mga panahong ani ay punong-puno ng sakit at pagsubok. Aminado ang aktres na dumaan siya sa matinding emosyonal na hirap noon, lalo na bilang isang ina na kailangang manatiling matatag para sa kanyang anak sa kabila ng personal na pinagdaraanan. Ibinahagi rin niya na may mga pagkakataong pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa laban. Ngunit sa paglipas ng panahon ay natutunan niyang unti-unting tanggapin ang mga nangyari. Ayon kay Katrina, mahalaga ang proseso ng paghilom at hindi ito minamadali. Sa halip, dahan-dahan niyang binuo muli ang sarili at piniling ituon ang kanyang lakas sa pagiging mabuting ina. Sa kanyang pagbabalik tanaw, binigyang diin din niya na dumating siya sa punto ng pagdedesisyon kung hahayaang manaig ang galit o pipiliin ang kapayapaan. Sa huli, pinili niyang magpatawad at mag-move forward para sa ikabubuti ng kanyang anak. Sa kasalukuyan, mas maayos na ang kanilang samahan ni Chris bilang co-parents. Ayon sa kanya, mas bukas na ang kanilang komunikasyon ngayon at pareho na nilang inuuna ang kapakanan ng kanilang anak. Hindi man perpekto ang kanilang setup, mas naging mahinahon at organisado ang kanilang paraan ng pag-aalaga bilang magulang. Ipinahayag din ni Katrina ang kanyang pasasalamat dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nauwi pa rin sila sa isang maayos na co-parenting arrangement. Para sa kanya, malaking bagay ang pagkakaroon ng respeto at pagkakaintindihan sa pagitan nilang dalawa. Sa huli, iginiit ng aktres na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kaligayahan ng kanilang anak. Aniya, doon niya nasusukat ang kanyang tagumpay bilang isang ina, ang makita ang kanyang anak na lumalaki ng masaya, ligtas, at puno ng pagmamahal.